Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon at yung lagi po nating pinapaalala, I hope na the more we know about Jesus Christ is the more na tayo po ay namumuhay ayon doon sa bagong buhay na ipinagkaloob niya at the more na tayo po ay nauuhaw, nagugutom sa pagsasaliksik po sa kanyang salita na makilala po ang ating Panginoong Hesukristo. And kung gaano tayo nauuhaw, nagugutom sa pang-physical na bagay dito sa mundong ito, ay ganoon din po yung pagkauhaw at pagkagutom po natin sa salita ng Panginoon. Amen? So last days, napag-usapan po natin yung faith comes hearing by hearing the word of God. At ngayon naman, tayo po ay nagpapatuloy at pag-usapan po natin na ang salita ng Panginoon ay kinasihan po niya. So makikita po natin ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 at ito nga po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Pangalawang sulat po niya kay Timothy. So sabi niya dito sa Tagalog, sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? So sa English, sabi na dito, all scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Amen? So, napakabuti ng salita ng Panginoon na tunay nga na ang lahat ng salita ng Panginoon ay kinasihan po niya. So, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon is reliable to teach us, reliable na ituwid yung pamumuhay po natin, at reliable na maaasahan po natin yung salita ng Panginoon. Amen? Dahil ito po ay kinasihan, hiningahan ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay nabibigyan ng buhay, tayo po ay nabibigyan ng pag-asa, tayo po ay nababago, tayo po ay nabibigyan ng kalakasan, nasasatisfy po tayo dahil yung salita ng Panginoon, ito po ay may buhay. Amen? Diba? Amazing po. Diba? Kung babasahin po natin yung Genesis, nung paglikha niya ng tao ay kinasihan po niya. Hiningahan din po niya. He give breath. Kaya nabigyan po tayo ng buhay. So ganun din po yung salita ng Panginoon. Kaya kahit paulit-ulit po natin nabasahin ang Genesis to Revelation, iba't iba yung pangunawa po natin na kahit 3 times, 5 times po natin basahin ang Biblia is mas lumalago po tayo, lumalawak yung pangunawa po natin sa salita ng Panginoon. Unlike yung mga inspirational book, unlike yung mga pocketbook, unlike na kahit ulit-ulitin mo yung basahin, same pa rin po yung pangunawa mo. Pero itong Biblia, ito yung salita ng Panginoon na kinasihan ng Panginoon. Kahit paulit-ulit na basahin po natin, pakinggan po natin is the more na lumalawak at lumalawak, nagdidip yung pangunawa po natin at nagiging buhay po yun sa ating buhay, di po ba? Kaya ang salita ng Panginoon na nandito sa Biblia, it's reliable po talaga. Kaya minsan napakahalaga po talaga yung pagbabasa po natin at pakikinig po natin sa salita ng Panginoon dahil sa time po natin ngayon is marami pong mapaglinlang. Ala po natin ay totoo po yung mga sinasabi po nila pero hindi po pala. Kaya unang-una po palang dito sa chapter 3 ay sinasabi ni Pablo, mag-ingat ka Timothy kasi marami pong mapaglinlang, marami pong hindi totoo yung pananampalataya, marami pong pagkunwari na akala po nila ay makadiyos, yung mga ganon, yung pinagsasabi ni Pablo kay Timothy. Kaya we as a believers po talaga, as a follower of Jesus Christ, is matuto din po tayo na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. So, lagi ko pong sinasabi na magbasa, makinig sa salita ng Panginoon, pero ngayon din naman sabihin ko sa inyo na hindi lang po natin babasahin or hindi lang po natin
pakikinggan, kundi pagbulay-bulayan po natin, i-meditate po natin at unawaan po natin yung salita ng Panginoon. Kasi pag binabasa lang po natin, ito ay madalas, ito po ay nawawala. Pero pag minimeditate po natin, pinagbulay-bulayan po natin at inuunawa po natin, ito po ay maitatanim po sa ating puso at sa ating isipan. Hindi na po ito mawawala. At ipapamuhay pa po natin at magiging wisdom na po ito sa atin para tayo po ay magiging equipped at qualified to serve the Lord na gumawa ng mabuti. Amen? I hope na nag-sink in na sa isip po natin na laging makinig, magbasa ng salita ng Panginoon, and ngayon level up na po tayo. Meditate po natin, unawain po natin, and ay pamuhay po natin. Amen? Dahil sa pamumuhay po natin ay napapractice po natin yung kabutihan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Sa time po natin ngayon, marami nagsasabi na ito po yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Ito po yung sabi ng Panginoon sa akin. Nangusap ang Holy Spirit po sa akin. And so marami pong nagsasabi na this is the Lord says. Ito po yung pinapasabi ng Panginoon. Ito po yung panaginip ko. Lahat ng panaginip ko ay nagkakatotoo, yung mga ganon. Kaya very careful po tayo. Kaya nga may salita ang Panginoon na kinasihan ng Panginoon para dito po tayo mag-rely. Huwag po tayo madaling maniwala doon sa mga nagsasabi na ito po yung panaginip ko, ito po yung sinabi ng banal na Espiritu. Amen? Imagine kung ang lahat ng mga tao ay nangungusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng panaginip, hindi magkakagulo-gulo na. Kaya nasulat ang salita ng Panginoon dahil kung may pangungusap, may Bible po tayo na basihan kasi ang Bible ay hindi po yan ang nagsisinungaling. It is reliable, wala po siyang error. Pero yung panaginip po natin or yung akala po natin, narinig po natin sa banal na Espiritu, it's not reliable. Kundi balik po tayo sa Biblia kasi ang Biblia, ang salita ng Panginoon na nakasulat dito sa Biblia, it is reliable. Hindi po ito nagsisinungaling. Amen? Kaya it's not all about the panaginip, but you have to go to the Scripture. Dahil dito po tayo magre-rely sa salita ng Panginoon. Amen? So napakahirap i-correct, itama yung mga ganitong tao na laging sinasabi, ito po yung pangungusap ng Holy Spirit, ito po yung panaginip ko. Kasi nagre-rely po sila doon sa pinapakinggan po nila. But yung sinabi ng Panginoon, rely to the Word of God. All Scripture is breathed by God. Hindi po ito kailanman ay magsisinungaling, kundi ito po ay reliable sa atin. Kaya patuloy po natin saliksikin at magbasa ng salita ng Panginoon and i-meditate po natin dahil dito lang po tayo magre-rely, hindi po yung sa paniginip po natin, hindi po sa pa-emotion, yung feelings po natin kasi sobrang napakadami na yung ganitong nagsasabi na this is the Lord says, dito po yung panaginip ko at lahat ng panaginip ko ay nagkakatotoo. And I witnessed that at napakahirap po talagang itama, ituwid yung mga ganitong tao. Yan, napakahalaga po talaga yung pagbabasa, pag-meditate po natin ang salita ng Panginoon dahil dito mostly nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. And kaya kung sinasabi po natin na nangungusap ang banal na Espiritu po sa atin is go back to the Scripture. Dito po tayo magbe-base sa salita ng Panginoon at yun po yung susundin po natin, hindi po yung nasa panaginip, hindi po yung panaginip po natin at kung ano yung narinig po natin kasi mostly minsan tayo po ay nidideceive sa ating emotion at yung feelings po natin. Kaya magiging careful po tayo sa mga taong ganito, sa mga taong laging nagre-rely sa panaginip at sa mga emotion at yung feelings po nila. Lagi po tayong mag-rely sa salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Bible. So yung salita ng Panginoon ay buhay na buhay po yan and it is powerful para tayo po ay mabago. It is powerful na ma-rebuke po tayo. Kasi nga kung tayo po ay nagbabasa, nag-aaral, ini-study po natin, mini-meditate po natin, inuunawa po natin, is talagang nare-rebuke po tayo. Talagang masakit po yan. Pero ito po ay natatransform po tayo, nababago po tayo for us to be equipped and for us to be qualified na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya buhay na buhay yung salita ng Panginoon na nandito sa
Biblia. So, yung salita ng Panginoon ay maaasahan din po yan sa kalagitnaan ng ating kahirapan. Talagang yung Bible is reliable sa lahat ng ating pamumuhay. Kaya kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon and we follow it, we obey it, nagpaparebuke po tayo, nagpapakorek po tayo dito sa salita ng Panginoon, is we will never go wrong. So, magiging careful po tayo, magiging aware po tayo sa mga pinapakinggan po natin na leaders. Kasi marami pong leaders na rin na nadideceive ng kaaway, kaya magiging careful po tayo. Sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, meditate the word of God day and night so that you will be careful to do everything what is written in it. At ito po yung magbibigay ng tagumpay po natin. Amen. So, hindi lang po natin papakinggan, kundi i-meditate po natin dahil marami nga po yung nagsasabi ngayon na this is the Lord says, ito po yung prophecy today, ito po yung mangyayari, ito po yung pinakita ng Panginoon sa akin. No. We go back to the Word of God. Napaalalahanan po tayo na always go back to the standard of the Word of God para hindi po tayo malinlang. Amen? Kaya sabi ko din po noong isang araw na mataas na po yung literacy po natin para magsaliksik ng salita ng Panginoon. Tayo na mismo yung magsasaliksik, hindi na po tayo magre-rely doon sa pakikinig at pakikinig. But nagle-level up din po tayo, maraming way para po tayo ay lumago. More na nagle-level up din po yung wisdom ng tao, ay nagli-label din yung kasinungalingan. Kaya magiging level up din po yung pagiging vigilant po natin para magbasa at makinig ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo din doon sa 1 Corinthians 2 verse 5 na sabi niya doon na your faith then does not rest on human wisdom but on God's power. So yung pananampalataya po natin ay hindi po nakarely doon sa wisdom ng tao. Rely to the Word of God. Kasi ito po yung napaka-powerful na mabago yung pamumuhay po natin. So don't always rely sa mga prophecy na pinapakinggan po natin. Kasi yung sabi nga ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5 na do not rely, don't rest to the human wisdom. Amen? So magiging careful po tayo, magsaliksik din po tayo ng salita ng Panginoon para hindi po lagi yung pinagre-relyan po natin is yung prophecy po sa atin na you are so good, you are so good, you are powerful. Ito po yung pangungusap ng Panginoon. Pinag-pray ko talaga na gamitin daw natin yung pera sa church para bumili ng sasakyan. O yung sinabi ng Banal na Espiritu, bigyan nyo daw ako ng 1,000,000, mga galon. O, ikaw naman, dahil sa paniwala ka doon sa leader mo or sa pastor mo, ikaw naman, pinakinggan mo na. So be careful. Magiging careful po tayo. I-position po natin yung sarili po natin that we believe Jesus Christ as our Lord and Savior. We know about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam po natin yung function ng mga yan para hindi po tayo madisip kahit saan po tayo magpunta, kahit saan po tayo makinig ng salita ng Panginoon. If you know about the Father, the Son, and the Holy Spirit, and Jesus is Lord, alam mo po kung bakit nagkatawang tao si Jesus Christ. He is Lord and Savior. At patuloy ka na nagsasaliksik sa salita ng Panginoon, hindi ka madideceive. Ikaw na mismo ang nakakaalam kung hindi po naka-inline yung pagtuturo po nila doon sa salita ng Panginoon. Lagi po nating basahin ang salita ng Panginoon dahil ito po ay buhay na magre-rebuke po sa atin. Huwag po nating kaligtaan ang pakikinig ng salita ng Panginoon, i-meditate, i-study po natin, unawaan po natin at ipamuhay dahil kung ito po yung source ng ating pananampalataya at pagtitiwala po natin, we will never be deceived sa anumang kalukuhan na ginagawa ng mga ibang tao. Kundi ito po yung magbibigay ng tamang pamumuhay po natin at hindi na po tayo ma-deceive ng kaaway. Amen? So, yung salita ng Panginoon ay buhay na buhay. There is no error and it is reliable sa ating pamumuhay. Kaya naman, ito po ay karapat-dapat, nararapat na ibahagi sa ibang tao, ibahagi sa ating pamilya at sama-sama po tayo na maituwid at karapat-dapat magiging qualified po tayo na gumawa ng mabuti at sumamba sa ating Panginoon. Dito po tayo nakakonect sa salita ng Panginoon. Amen. So glory to God. I hope na natuto po tayo dito sa all scripture is breathed by God. Ito po ay kagamit-gamit para tayo po ay ma-rebuke, ma-equip po tayo at ma-qualified po tayo na sumamba at maglingkod sa Panginoong
Hesus Kristo. Amen. So I hope na natuto ulit po tayo and glory to God. Shalom, shalom. Bye-bye.